kasawsawan, isa pong madrasta na di umano'y umaastang reyna, nananakit sa kanyang anak-anakan at matapos ngang mamatay ang kanyang kinakasama, ang inirereklamo sa hapong ito ay sinasabi ngang pinapaalis na siya doon ni Aling Corazon pero ayaw pa rin. Pero sabi mo, Ate Ana, inalagaan naman ni Ate Marie ang mga bata. Paano? Mulat-mula po. Antimano. Pagdating pa lang niya galing nagmamanicure, magluluto, hahainan yung mga anak. Bakit po ninyo alam yan? Kapitbahay po ba kayo? Kaibigan? Kaibigan ko po siya. Dahil lahat po ng sama ng loob niya na ginagawa nilang magtitsahin sa kaibigan ko, nalalaman ko dahil ikinukwento po niya sa akin. Naniniwala ka naman. O bakit hindi ko nakikita? Nakto, yung sa may wala nakikita mo. Ikaw kasi wala kang ginawa. Pupunta ka ng araw-araw. Okay, Ate Ana. Kanila po tiyahin. So, sa ngayon, si Ate Marie po bang nagpapaaral sa mga bata? Yes, ako. Siya ho nagpapaaral ko eh. Okay. Hindi humihingi ng tulong sa'yo si Marie kahit kailan. Mahihingi niya sa akin. Pero Ate Ana, alam naman natin na ang pananakit sa mga bata, lalo na lalaki, binatilyo, napapahiya, hindi po healthy, hindi tama. Eh, hindi naman nga po niya sinasadya yung ganon. Nagawa niya, pero nagsisisi siya. Dahil nga po, walang niya po yung mga bata, salbahe, hindi ko siya ginagalang eh. Gaano po kawalang niya ang mga bata para po maging ganon? Katulad nung minsan, inutusan niya, ang tagal niya nag-antay, na andun ako sa kanila. Halos kalahating oras, nung pala nandun lang sa kanto, nakikipagkwentuhan doon sa mga barkada doon sa kanto. O di syempre, nagalit siya. O pwede naman pong magalit sa salita lang, pero kailangan bang durugin ang hanger sa katawan ng bata? Ay, hindi naman po nadurog. Okay. So ano po ang inutos sa bata na hindi po ninyo pwedeng antayin? May pinabili po siya kasi nagluluto po. Okay. Eh, masusunog na yung niluluto, wala pa yung inutos. Nung pinapalo ba ni Maria ang mga bata, anong sinabi mo? Sumang-ayon ka na, oo, Mars, tama yan? Hindi, sinabi ko rin po sa kanya na huwag paluin ang bata. Okay. Ang kaso, siyempre, sumasagot po sa kanya eh. Tinuturuan niyo po ba ang mga bata Opo, ma'am. na awayin sila? Ay, hindi po. Sinungaling yun. Ano? Minsan, sinaktan mo. Anong sabi sa akin? Oy, makmak. Sinungaling ka! Gusto ko nang lumaban. Dahil nakakawa ko sa kapatid ko, sinasaktan ng tiya. Yan nga. O, anong gagawin ko sa kanya? Wag anak, kasi matanda na sa masama. Yan. Sabi kong gano'n sa kaya ngayon, ang Susunod iniisip naman po ko, sa ma'am, inyo. opo, ang iniisip ko nga po, ma'am, kaya gusto ko na rin paalisin niya, yun ang pangalawang iniisip ko. Baka bandang huli, lumaki yung makmak na yung pamangking ko. Punong-puno ng galit, punong-puno ng galit, kailangan po ninyo tandaan, Aling Marie, marami pong galit yung bata na pinanggagalingan. Nawalan po siya ng dapat sana'y buong pamilya, nagulo. So, syempre po, inuunawa nyo rin dapat yung damdamin ng bata. Dr. Camille, bakit nga po ba parang ganon? Tuwing na lang sasabihin, madrasta, mapapelikula yan, drama, cartoons, comedy, laging ang madrasta masama. Bakit? Bakit parang negatibo lagi? Una-una siyang kasi pag sinabi mo kasing madrasa, stepmother. So, yung pangalan pa lang na yon, sinasabi na ikaw ay magiging nanay. Na kung hindi na-explica sa bata in the first place kung bakit nandyan ka, kung sino ka, kung bakit bigla kang dumating sa pamilya namin, meron akong tunay na nanay, napakahirap para sa isang bata na ma-observe ka agad na ikaw magiging pangalawang nanay ko, kukunin mo yung posisyon ng nanay ko, may nanay ako ah. So yun palang very confusing na para sa isang bata. Dito kailangan napaka-importante ng role ng tatay para i-explica yun. Pero higit na malaki ang responsibilidad ng isang magiging madrasta. Unang-una, bago ka nakipagrelasyon na ganito at alam mong may mga anak, may kakayahan ba na ikaw mismo kaya mong maging isang ina para sa kanila? Hindi yung maging parang yung yung ibang relationship, yung prepared ka na bang maging nanay nila?
Or prepared ka ba na maalagaan mo itong mga batang ito? Kasi kung wala kang preparedness na yon, chances are wala kang kakayahan para mag-alaga nitong mga batang ito. At ang iniisip mo lang, yung perspektibo na ang relasyon mo ay dun sa na kinakasama mo lang. So dapat maintindihan mo na may mga pagkakataon na yung ginagawa mong ganyan, binibuild up, pinapile up mo para maging rebelde ang bata sa iyo. Dahil kasi wala silang nakitaan na pagmamahal. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Aling Corazon, baka naman din po ang mga bata talagang una pa lang hindi po nila tanggap si Aling Marie. Ito po yun. Pinaliwanag po ba ni Mang Nestor sa kanila? Yung po ang hindi ko alam, ma'am. Pero kayo po, nagtatanong po ba ang mga bata sa inyo, Ay, sino si Ate Marie, nasaan ang nanay namin, ano ang Alam po nangyari? nila yung ma'am nung yung panganay na umalis nga ang kanilang ina. Dahil Na nga lagi umalis, magkikitang bakit? nag-aaway-away nga sila dahil nga sa kanya. Ayun. So, yun po ang pinag-ugatan nun, Yun, pinag-ugatan. Aling Marie. So, ang isang bata po talaga na alam niyang ang kanyang ina ay pinalayas dahil nag-aaway sila nang dahil po sa inyo, ay mahihirapan po talaga kayo na matanggap kayo ng agad-agad. Kaya nga po. Mga kapatid, nakausap po natin ang stepmother na di umano'y naging malupit sa mga pamangkin ni Aling Corazon. Ano naman kaya ang reaksyon ng ating susunod na bisita, gayong mga anak po niya ang sinasaktan di umano. Narito po ang tunay na ina ng mga bata at ang legal na asawa ni Mang Nestor, si Ate Rosario Dumandan. Pasok! Sandali lang! Sandali lang. Ano po ang dahilan, Aling Rosario, kung bakit po kayo naghiwalay ni Mang Nestor? Nag-aaway po kami asawa ko. Dahil po di yan. Hoy! Dito para malaman mo. Alam mo na may asawa pinatulan mo? Kundi ka ba naman Bakit? Kasalanan ko ba na magkagusto sa akin yung asawa mo? Hoy! Kasi wala kang alindog, kaya inayawan ka ng asawa mo. Hindi ka kasi nagagalito-galito. Alindog! Sino nga ba ang mas may alindog? Si Aling Marie o si Aling Rosario? Ay pakatutukan po ninyo, magbabalik ang Barangay Hall on air worldwide ang face-to-face. Hindi ko kinaya ang alindog. Kinaragtid po niya ako papasok ng bahay. Naglalaro lang naman po kami sa labas. Kinanunod po niya ako dito. Lagi niya sinasabi sa amin na pag nagata na ako sa bahay ng mama ko na pinagbabantayan na ako na hindi na makakapasok sa bahay. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Jessica Valley Eyewear, Sundance, your business in fashion. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Manny and Pai Kalayan, Fashion Exchange, fashionista ka na, negosyante ka pa. Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity, Hand, Foot and Body Spa, a necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shapes, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems. F101, wear your needs. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Placenta by Samstre. All water should be crystal clear. We always start our day with the new Lucida DS products. Isa Botanica 2-in-1 papaya with kojic acid. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang, mabisa na, mura pa, gawang Pinoy. Eurotel, check in to experience Europe. Ultra Mega Supermarket, Wholesale and Retail. Albergo Hotel, Baguio City. Ito ang tunay na masarap, select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Harap ito!